Part 1. Sofia. Social climber. Ang habol lang ay pera. Mga salitang ibinato kay Sofia matapos siyang gawing pambayad utang ng kanyang nasirang ama. All she wanted is to live a simple life. Pero simula nang dumating sa buhay niya si Mr. Dominic Delfranco, she realized living is not as simple and easy as the way she thought it would be. Dahil ang lalaking nakatakdang pakisamahan niya ay isang inconsiderate multi-billionaire businessman, a money worshipper, and a man who absolutely possesses a steel heart. Magagawa kaya niyang baguhin ang prinsipyo ng taong unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso? Paano niya kaya mapapaibig ang binata? Kumusta mga kaibigan? Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Chapter 1. Do something, Arvin Maniebo. The signing of contract is totally over, and now you're saying na umaatras na sila sa usapan. Do something about it or else. Hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho. Bulyaw ni Dominic at galit na ibinagsak ang telepono. Napapitlag sa kinatatayuan si Sofia. Nagulat ito sa ginawa ng lalaki habang may kausap ito sa telepono. Hindi tuloy niya mawari ang gagawin. Tila ba wala sa mood ang lalaki. Gusto tuloy niyang tumalikod at ihakbang ang mga paa palabas ng office. Ngunit huli na dahil natawag na niya ang pansin nito. Lalong nangunot ang noo ng binata, ngunit hindi mauulinigan ang pagkabigla sa mukha nito. So, you're here. Sit down, Miss De Torres. Kaswal lamang natugon ni Dominic at muling naupo sa swivel chair na tila ba inaasahan nito ang kanyang pagdating. Matiim na pinagmasdan ang dalaga. I guess you already know the reason of coming here. Tumango ang dalaga. I would like to know if there's still an option. I mean, aside from marriage. Nanatili itong nakatayo malapit sa pinto. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Itinaas nito ang palad at itinuro ang sofa. It's too rude of me letting us talk while you are standing there, Miss De Torres. Isa pa, mas makakapag-usap tayo ng maayos kung komportable kang nakaupo. Tumayo ito at naupo sa upuang nasa harap ng kanyang mesa. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa pagkakatingin sa dalaga. Marahang naglakad si Sofia palapit sa sofa at naupo. Nanatili itong tahimik habang ang mga palad ay hindi napigilang lumamig at manginig dahil sa nararamdamang tensyon. Tumingin ito sa binata. Option? Tila naging interesado ito sa sinabi ng dalaga. Why don't we think about this, Miss De Torres? Pansamantalang natigilan si Dominic. Ipinilig ang ulo at kunway nag-iisip. Nanatili namang nakatingin si Sofia sa lalaki. Nagbabaka sakali itong makapag-isip si Mr. Delfranco ng iba pang mas magandang pagpipilian maliban sa kasal. Yon ay kung mababayaran mo ang natitirang 70 million na utang ng papa mo. Nasa akin na lahat ng inyong mga ari-arian. Where else then can you find that amount? Napayuko ang dalaga. I'll do everything para mabayaran ka. Just give me enough time, Mr. Delfranco. Napasinghal si Dominic. How about a couple of months? You're ridiculous! Bulalas ng dalaga. Hindi na nito naiwasang bigkasin ang mga salitang yun dahil sa narinig na kondisyon ng lalaki. Kahit gawin man niyang araw ang gabi sa pagtatrabaho, ay hindi niya magagawang ipunin ang nasabing pera sa loob lamang ng ilang buwan. Yes, I am. Ani Dominic. I'm a businessman, so I care a lot for my money.
Mariin ang bawat pagkakabigkas nito ng mga salita. Napailing si Sofia. Alam niyang habang buhay man siyang magtrabaho, she can't earn that millions of money. Wala siyang ganun kalaking halaga. And besides, tama ang lalaki. Wala na ang kanilang mga ari-arian. All that she have is the option to marry him. Do you still want to have the option? Nang uuyam na tanong ni Dominic nang mapansin ang pananahimik ng kaharap. What happens if I marry you? That's a good question. Tumayo ito at naglakad patungo sa kinauupuan ng dalaga. Well, in that way, makakabayad ka na sa utang ng iyong ama. But the consequence is you'll be my slave forever. Don't worry, hindi ka naman maghihirap. You can still have the luxury of life at walang magbabago. Makukuha mo pa rin ang lahat ng luho mo, but not freedom. Hindi alam ni Sofia kung anong klaseng tao si Mr. Dominic Delfranco. Ang meron lamang siya ay ang ideya na she will be marrying an unknown man sooner or later. Napabuntong hininga ito sa naisip. Is that a yes? Ani Dominic nang marinig ang pagbuntong hininga ng dalaga. Nanatiling tahimik si Sofia. Isipin mo, Miss De Torres, kapag nagpakasal ka sa akin, you will still be known as a princess. Walang magbabago. Money? You will still have a lot of it. Napalunok ang dalaga sa mga narinig. This man is insane! Bulong ng isip nito. Tumikhim ang binata upang agawin ang pansin ng katabi. May kinuha ito sa bulsa ng Amerikana. Here, inabot dito ang calling card. Inabot naman ni Sofia ang kapirasong papel. Notify me of your decision the soonest time possible. Ayoko nang pinaghihintay ako. Tumayo ito at bumalik sa swivel chair. Napabuntong hininga ang dalaga. I got it, Mr. Delfranco. Please give me another couple of weeks hanggang sa makapagbabang luksa ako sa pagkawala ni Papa. Tumango si Dominic. As you wish, Miss De Torres. But let me remind you, nagkalat ang mga tauhan ko. Oras na gumawa ka ng hindi angkop sa kagustuhan ko, I'll punish you. At sinisiguro ko, hinding-hindi mo yun magugustuhan. You have my word, Mr. Delfranco. Tinuruan ako kung paanong magpahalaga sa binibitiwang salita. If you'll excuse me. Tumayo na si Sofia. Let me drive you home. Alok ng binata, ngunit hindi pa rin mawala ang pagkakunot noon nito. Umiling lamang ang dalaga. No need. I can manage, Mr. Delfranco. Hindi maiwasang mapatitig ni Dominic sa nakatalikod at papalayong dalaga. Senyorita, may dumating pong mga groceries. Ipinasok ko na po sa kusina. Napakunot noo si Sofia. Pansamantala nitong itinigil ang ginagawang pagbuburda. Tumayo at nagtungo siya sa kusina. Kanino galing ang mga to, Manang? Isa-isang binuksan ang laman ng mga grocery bags. Napakarami naman nito. Kay Mr. Dominic Delfranco daw po, senyorita. Natahimik ang dalaga. Pakiayos niyo na lamang po, Manang. Salamat. Dali-daling bumalik sa balcony at itinuloy ang ginagawa. Maya-maya'y nakita nito ang sasakyang papasok sa garahe. Mula doon ay lumabas si Dominic na may bitbit na attache case. Tumayo naman si Sofia para salubungin ang bagong dating. Did you receive the groceries? Bungad ni Dominic habang papasok sa kabahayan at makitang pababa ng hagdan ang dalaga. Yeah, sana hindi ka na nag-abala pa. Marami pa naman kaming stock. Don't mention it. Dire-diretso itong naglakad patungo sa sala. Ipinatong ang attache case sa mesa at naupo. Manang, pahingi naman po ng merienda. Saad ni Sofia bago sumunod sa lalaki. I came here to check kung nandito ka pa. I gave you my word, Mr. Delfranco. Sabi mo nga, marami kang nagkalat na tauhan para manmanan ako. Wala pa naman sigurong nagre-report na nakatakas na ako, right? Nangunot noo si Dominic.
I have with me the documents na kailangan mong pirmahan para tuluyan ng mapasa akin ang mga ari-arian ng pamilya mo. Binuksan ang attache case at iniabot ang envelope. Mabilis itong inabot ni Sofia. Pen? Hindi mo ba babasahin man lang? Mapapagod lang ako kung babasahin ko pa ang mga to. Kahit naman basahin ko ang mga ito, Mr. Del Franco, wala namang magbabago. Isa-isang pinirmahan ng dalaga ang dokumento. Here, napangisi si Dominic. Well, madali ka rin palang kausap, just like your dad. See? You don't even know the content yet you signed. Kaya madaling nakakapandin lang ang mga taong manluloko. Kasi may mga taong tulad ninyo na madaling naloloko. Enough, Mr. Del Franco. I have already signed the documents. Kung wala ka ng ibang kailangan pa, please excuse me. Magpapahinga na ako. Tumayo at tuluyang tinalikuran ang lalaki. Hindi mo man lamang ba ako sasaluhan sa ipinahanda mong merienda? Tanong ni Dominic nang makita ang palapit na kawaksi na may dalang tray ng merienda. Marahang kinuha ang baso ng juice at uminom. Nako, gusto ko rin sanang saluhan ka, Mr. Del Franco. But I forgot. Pinahaluan ko pala yan ng kakaibang lasa. Para lang talaga sa'yo. Pigil ang tawa ni Sofia nang makita ang biglaang pagkawala ng kulay sa mukha ng binata. What did you say? Relax, Mr. Del Franco. I'm just joking. Enjoy yourself. Tuluyang tumalikod at umakyat ng hagdan si Sofia. Galit na ibinaba naman ni Dominic ang baso ng juice at dali-daling tumayo. Walang imik itong naglakad palabas ng bahay. Nanatiling nakatayo si Sofia sa harap ng puntod ng ama at ina, habang malayang naglalaglagan ang mga luha sa mga mata nito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Siya ang laman ng lahat ng headlines on TVs all around the world dahil kilala ring international businessman ang ama. Ang daya mo, Dad. You left me without a single option. But I'm not angry because I know you just want me to be in good hands. Siguro naman mabait si Mr. Del Franco. We've already met, Dad. Hindi na malayan ni Sofia ang oras. Nagpasya na itong magpaalam sa mga magulang. Inayos ang sarili at marahang naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Pero nagulat ito nang makita si Mr. Del Franco na nakasandal sa hood ng sasakyan nito na nakaparada sa likod ng kotse niya. You really missed them. I was waiting for you for almost 2.5 hours already. Napakunot noo ang dalaga. What are you doing here, Mr. Del Franco? I said 2 weeks. Pagkatapos kong makapagbabang luksa, nanatiling nakakunot noo si Dominic. In my car, Miss De Torres. May pag-uusapan tayo. Dala ko kotse ko. Pasinghal nitong tugon. I've already called our company driver to pick up your car. Iwan mo na yung susi sa loob and get in my car. Tumalikod na ito patungo sa loob ng kanyang sasakyan. Inisman ay sumunod na lamang si Sofia. Matapos iwan sa loob ng sasakyan ang susi at kunin ang handbag, ay dire-diretso na itong pumasok sa kotse ng lalaki. Where are we going, Mr. Del Franco? Hindi maiwasang tanong nito. Maya-maya'y tumunog ang phone ni Dominic, kaya hindi na nito nasagot ang tanong ng dalaga. I can't come today, Nadine. I have an important meeting to attend at 4. Okay, goodbye. Nanatili na lamang natahimik si Sofia. Hindi na rin ito inulit pa ang tanong sa lalaki. Sa Del Franco Mansion siya dinala ni Dominic. We'll just be having dinner tonight, Miss De Torres. We still have a couple of hours. Do you want anything? Umiling ang dalaga. Hindi siya komportabling kasama ang lalaki at silang dalawa lamang sa sala. Inilibot nito ang paningin. Mula sa gawing kanan niya ay naroon ang nakasabit na malaking larawan ng isang matandang lalaki at katabi ang isang binatilyo na sa tingin niya ay nasa edad 15 pataas. She believes it was Mr. Del Franco himself dahil sa pagkakakunot ng noon nito at ang mga matang tila nakakapaso kung tititigang mabuti. Miss De Torres.
Napuna ni Dominic nang makitang nakatingin ito sa larawan. Napalingon si Sofia sa lalaki. Get yourself ready because your 2 weeks extension will be due in 3 days. Tumango naman si Sofia. You don't have to remind me, Mr. Delfranco. Well, gusto ko sanang pag-usapan na natin right now ang magiging setup natin. You will be staying with me para mabayaran ang utang ng iyong papa. I know that, Mr. Delfranco. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. I still have 3 days to enjoy my freedom. Hindi naman sigurong masamang hilingin ko na wag na muna natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Napakunot noo si Dominic. So be it, Miss De Torres. Just prepare yourself. Cause things are not going to be easy. Tumango naman ng dalaga. I know that too. Alam din ni Sofia, hindi magiging madali na pakisamahan ang lalaki, lalo pat sa tingin nito ay medyo may kagaspangan ito ng ugali. Sabi ko nga, I still have days to enjoy my freedom. May I go now? Lalong nangunot ang noo ni Dominic. Wala na rin naman tayong pag-uusapan, Mr. Delfranco. I still have a lot of things to pack. I'll drive you home this time. Ayoko nang tinatanggihan ng alok ko, Miss De Torres. Tumayo na ito at naglakad palabas ng mansyon. Lalo namang nainis si Sofia, pero wala naman itong magawa. Isa pa, baka matatagalan pa ito sa paghihintay ng masasakyang taxi. Ilang oras din ang naging biyahe ni na Sofia at Dominic bago marating ang Hacienda Matilda. Habang nasa biyahe, ay malimit na pinagmamasdan ng dalaga ang bawat nadadaanan. Natutuwa ito sa paligid. Mga punong kahoy, bundok at sariwang hangin, mga bagay na wala sa syudad. We're traveling to Quirino Province. We will be at the Hacienda Matilda for more than half an hour from now. Kapag dakay wika ni Dominic nang mapansin ang ginagawang pagmamasid ni Sofia sa kapaligiran. Napakunot noo si Sofia. This is her first time to hear the place, pero nararamdaman niyang magugustuhan niyang tumira doon. Is it a part of Isabela? Yun lamang kasi ang tanging narinig nito. Nope, it is an independent province pero kapitbahay lang ng Isabela. Napatango-tango si Sofia. Makalipas ang kalahating oras, ay narating din nila ang Hacienda Matilda na matatagpuan sa isang liblib na barangay sa bayan ng San Jose. Sumalubong sa kanya ang isang mansyon sa gitna ng malawak na lupain. Ipasok niyo sa guest room ang mga gamit ni... Lumingon ng binata sa dalaga. Sofia. Tipid na tugon nito. Marahang pinagmasdan ang kabuuan ng kabahayan. Luma na ang disenyo pero maaaninag pa rin ang kagandahan ng mansyon. Mabilis na sumunod ang mga kasambahay. Kung may mga kailangan ka, iutos mo sa mga katulong. Eat and do whatever you want but I'm warning you. Don't leave this house without my permission. Mariing wika nito bago tumalikod palabas. Napabuntong hininga ang dalaga. Welcome to Hacienda Matilda, Sofia. Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa gitna ng sala. Maya-maya'y narinig na nito ang ugong ng sasakyang papalayo. Senyorita, nakahanda na po ang pananghalian? Anang kawaksi na kanina pa pala nakatayo sa likod niya. Maraming salamat po pero hindi ako nagugutom. Gusto ko po sanang magpahinga. Tugon niya. Sinamahan naman siya ng kawaksi sa isa sa mga guest room na magiging silid